Magandang hapon po dyan sa Pinas. Sa Pinas ko ngayon? Sa Pilipinas? The time right now is 1:54 po PM. Dito ay sa 9:54 gabi. Okay po. So, anong pangalan niyo po? Jonabel po, General Lau po. Junabel Mm. Miranao. Yes. Bawal po banggitin yung apelyido. Hindi po kami nagkulang paalala sa inyo, ha? Sorry. Okay. Sorry po. Ako naman si Elsid. Ilang taon na po kayo, ma'am? From 42. Ha? 42 po. Ito ako, 54 na eh. Ano? 54 na ako eh. Kahit baliktarin mo, wala ka pang... 54 na ako, 55 na ako next month. 54. 54. Okay lang po. Mag-55 na next month. So kahit balik ta rin, sir, 55 pa rin, ganon. Kahit baliktarin, 55 na. So, ilang taon na kayong hiwalay? No, it's not hiwalay, but my husband died 3 years ago by vehicular accident. Kaskasero ba yan? Sorry for your loss. Kaskasero. Anong kasi? Sorry for your loss. It's okay. Sabi ni sir, kung kaskasero daw po yung asawa niyo, ba't po na aksidente? Kasi po, ganito kasi nangyari. Someone invited him, his friends, na binyagan ba. Tapos nakainom siya nung nag-drive. Yun yung reason na na-aksidente siya. Yan nga ang reason dyan sa Pilipinas na kaya nag-drive pa eh. Nag-attend lang siya ng binyagan, tapos nakainom, tapos nag-drive. Yun yung reason na na-aksidente siya. Oo, ganyan talaga dyan sa Pilipinas pag lasing na, nakainom na, mag-drive pa ng, for example, single motor, doon talaga napupunta sa kamatayan. Diyan sa inyo sa California, sir, walang aksidente? Walang umiinom na nagda-drive? Wala kasi pag ano dito eh. Maigpit dito. Kahit dito rin sa Pilipinas, yung alam matigas lang talaga yung ulo. Sigurado kulong ka, matatanggalan ka ng lisensya. Kahit hindi ka naka-aksidente, kung na-check ka ng police na nakainom, sigurado. Detain ka talaga. Kahit dito rin sa Pilipinas. Diyan lang sa Pilipinas kasi matitigas ang ulong mga ano dyan. Mga hindi naman natin nila lahat, pero yung totoo naman. Okay. So hiwalay po kayo, sir, sa asawa? Matagal na, nung 2011, 2014, siguro karoon ako ng relasyon. Pero nagkahiwalay din dahil hindi ko alam. Kasi ako naman kung minsan ako, ano naman kasi, pusong bato naman ako. Kaya lang kung minsan, nasusobrahan silang ano kaya, na-scam din. Lagi ako na-scam dahil lang sa pag-ibig. Hindi ko alam kung bakit. Siyempre, sir, masakit kasi sa mata nila yung mga sinusuot mo. Grabe yung dilaw sa liig mo, sir. Kaya siyempre masakit talaga yun sa mata ng mga chicks. Hindi ko napansin. Hindi ko napansin. Ano naman? Baka sabihin, sabihin nila noon, may pera talaga to eh. Kaya, siyempre, baka i-scam ka talaga ng mga yun. Ilang bisis ka na na-scam ng babae, sir? Nung nasa 5 beses, wala pa rin ka ano kasi. Dami na pala talaga. Minsan, hindi pa rin natututo. Kung minsan, parang pag-ibig din na hindi rin natututo. Pag na-in-love ka, siyempre, kailangan mo nang magbigay ng kusa para sa minamahal mo. Pero, yun. Kung naman, bibigla pa lang, ano, iba pa lang plano. LDR pa yun, sir, ha? Hindi pa kayo nakita?
Hindi pa. Oo. Karamihan yung hindi pa nakikita. Kasi ilang taon na ako rito sa sa US. Tagal na rin ako rito eh. Mm. Pero balak ko na umuwi next year o kaya sa Christmas. For good. Mga nakikilala ko naman kasi puro nasa ibang bansa, mga Pilipinas. Pero mas gusto ko yung nasa Pilipinas kasi mayroon akong, kumbaga, mayroon kang di ba? May talagang address na paghahabulan sa kanila. Pero kung karamihan kasi nasa ibang bansa din. Kaya nandun sa Singapore o kaya Dubai. Yung dad ko nandyan sa US, dyan sa Ohio, together with my two sisters there. One is living in Trenton and the other one is in Cincinnati. So, dun sa Ohio, napasyal na ako doon. Mm. Kasi ko naman kasi yung... Okay. So lumuluwas din po kayo ng US, ma'am? Nagtutour din po kayo doon? No, wala. Wala pa kasi ongoing pa yung visa. Mm-mm. Pero ba? Wala naman. Wala. So, Other countries lang. Yan ang anak. Meron akong isa, which is he's 16-year-old na. Grade 11. Oh. Ikaw, ilan yung mo? Anak ko? Sa totoo lang, wala akong anak eh. Oh. Ganun Pero ba? adopted ako, na siya, 20 years old pero nag-asawa naman na kaagad kasi ewan ko, baka nagmana sa nanay niyang pinanggalingan niya. Kaya pinagka siya sa Pilipinas pero matalino siya sa matalino pero ewan ko, bigla na lang siya. So meaning to say, may anak ka or walang anak? Hindi nga ako nagkaanak, hindi nga kami nagkaanak yung asawa ko. Okay. Sabi ko yung adopted namin. Yung adopted namin nung kasama pa kami ng asawa ko, yun ay nag-asawa naman na nung pinag-aaral ko siya. Matalino sa matalino pero oras sa pag-ibig, yun naman siya. Pero sinusuportahan ko na siya dahil may anak naman na sila. Binibigyan ko na lang sila ng pangnegosyo para may support, di ba? Para mayroon naman siyang puhunan sa buhay. Ganun. Sorry to hear na madami ka ng business na scam. At hindi ka pa natuto, my God. Ang pinakamalaking na-scam sa akin, sa totoo lang, nitong last September, kulang-kulang na 400,000 pesos sa Pilipinas. Wow. That's too big. Yeah, pero sabi ko, yun talagang buhay, pera lang yan eh. Pwede po ninyo i-share, sir. Yung isa lang po, ito panghuli, yung last September. Bakit naman umabot sa 400,000? Paano po ninyo nakilala? Tapos paano nangyaring umabot sa 400,000? Hindi, kasi nga, yan eh, yung parang business agreement sana. Yung finance po kayo? Oo, pero pinapaano ko dun sa, nung pinano ko dyan sa Pilipinas sa BPI kasi yung account niya eh. 3 account yung ginamit niya eh. Tapos, nag-ano rin ako sa NBI dyan sa Pilipinas. Sabi niya, umuwi daw ako dyan para mag-file ng cybercrime. Pero, malabo eh. Ang dami niyang hindi ko maintindihan eh. Ano po yun, sir? Girlfriend po ba ninyo yun? At nagtiwala po kayo? Hindi ko pa girlfriend yun. Ano lang yung business partnership sana. Kaya ako ang bigay ng puhunan. Ganun ba? Oh. Okay. Sa akin naman, totoo naman talaga yung sinasabi ko na I'm widowed at this got 3 years ago na namatay yung husband ko. Totoo yun. Hindi scam yun. At saka wala talaga akong boyfriend. That's Wala ba? the truth. Wala. Naglipas na ng
ano na naman, ng Valentine's Day. Wala ka bang natipuan dyan sa mga kapitbahay mo dyan o whatever? Wala. Actually, before kasi, ang ginawa ko, I'm just working in a call center. The same times, I'm just doing in the business. So, may business ako sa umaga na frozen goods sa bigas. At saka sa evening, nagtatrabaho pa ako sa call center. So, I don't have any time for that. So, nag-decide lang talaga na naghanap na. Kasi na-realize ko, matanda na ako, I become single forever. No way. Parang ganun. Saka bigat na ako ngayon. Hindi, kahit Hindi ako nag-work kasi nga, sumakit yung ulo ko sa graveyard work. Yun yung totoo. Oo, hindi pa naman uli ang lahat dahil kahit basta may pumipitik pang puso kahit patanda na, di ba? Yun naman kailangan yung bata lang siya magmamahal, no? Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo kahit ugod-ugod na basta kaya pang magsabi ng I love you, okay yan, di ba? Sabi nga nila, pang buhay may pag-asa, di ba? Wow! Nice to hear that thing. Kaya nga So, sana magkaalaman at magkaintindihan o kaya continue ang natin. Kung sakali, kung magpakasyon ako, papasyalan kita dyan. Kung sakali. Diba? I'm just willing to know you more. Yun lang. Trabaho. Caregiver lang. Ako naman business. Yun. Nag-business na ako ngayon. I'm just working in a call center. Ayun. Nag-focus ako sa business ngayon. Wala na. Kaya kailangan... yung namin pastor. Pastor doon sa Liti before. Tumawag sa akin kasi sometimes he called me, we have Bible study. Ngayong oras na yun. Sorry for that. Intervention. Bakit ba kayo naghiwalay, kuya? What's wrong? Ano bang nangyari sa relasyon mo? Bakit hindi naging successful? Nung unang abroad, pumunta sa Saudi on the years 2008. At siyempre, nung nag-abroad ako, kaya inutang ko yung pang-abroad ko. Siyempre, I can't hear you. Yeah. Paano to? May Hindi tumawag. kita marinig. Wala na, kasi may tumawag kasi sir Hindi sa kita kanya. marinig. Di mo naririnig? Bakit? Baba nyo na lang po muna sir kasi may tumawag po sa Hindi kita kanya. marinig. May tumawag po sa kanya. May tumawag po sa kanya. Hindi niya na tayo maririnig. Di kita marinig. Di kita marinig. Baba ko. Promise. Baba nyo po muna sir. Baba nyo po Okay. muna yung tawag. No, tatawagan natin ulit to. Message ko ha. Sandali. Paano ba ito? Hindi na rin ako maririnig eh. Hindi kita marinig. Hindi ko marinig. Yun. Magpaalam po kasi kayo sa mga tumatawa or may ganyang oras, may appointment, may manliligaw sa inyo. Magpaalam na kayo. O sa asawa nyo, kamo, sweetheart, huwag mo ako tawagan alas 2 ng hapon kasi magpa-line up ako. Papalitan na kita. Ay, dagdagan kita. Ako na, no? Oh. Pero si pastor daw po yun eh. Magba-Bible study sila. Okay. Walang audio. Oh, si Bible study namin, saka nawala yung audio. Oh, sorry. It's yun okay. Continue ko yung story ko. Kasi nga, nung nag-abroad ako, siyempre, inutang yung in that in place. Sabi ko, pagpatala ko ng pambayad ng utang, tapos tsaka mag-ipon. Ganon, nung nagpatala ko ng patala, ang alam ko, nung finish contract na ako sa Saudi, ang alam ko, okay na. Kasi nga, yun nga, pag-uwi ko, yun, dumami yung utang. Yung hindi nabayaran yung utang at dumami pa. So, kano ko na yun, sa sama ng loob ko, nag-apply ulit ako ng ibang bansa. So, nakapunta ako sa Qatar. So,
ganun pa rin nangyayari. And that time, pag-uwi ko ng 2011, doon na ako nag-decide na maghiwalay na kami. So, ganun. Pinagkatiyan na namin yung gusto niya, binta namin yung yung material namin. So, ginawa ko, binita ko na para walang gulo. Tapos yung hati, yung pinagkatian, yung pinagbintahan ng yung bahay at lupa, pinagkatian namin. Tapos, yung hati ko, pinambayad ko ng utang. Yung sa kanya na busa. So that's why, doon na ako hanggang... Pero sinusuportahan ko pa rin yung bata kahit hindi ko yung sarili na. Wow, that's good to hear. Also, ayun, may mabuti ka talagang puso if that's so. Kahit anong nangyari, sinusuportan ko pa rin yung bata. Pero yung matagal naman na kami hiwalay, wala na akong suporta sa kanya. Kung minsan, nagsasabi lang yung nandito yung anak ko! Pumasok yung anak ko. Sandali, kinuha yung niya, yung gitar. Close nga yung door. Oo, marunong siya. Ganun yun. So, yeah. Yun lang nangyayari sa akin. Ang ginagawa ko naman sa ang kita ko rito, ni-imbis ko naman ng gusto ko naman sana yung magandang business, pero na-scam naman ako. Pero mayroon naman akong piniling farm doon sa amin. Taga Isabela kasi ako. Sa Isabela Province, region. Okay. So, sa akin naman talaga, successful yung yung relationship ko. Wala namang something wrong or third party. Mabait yun. At saka kinuha lang siya ni Lord. Yun. Okay. So, ganun talaga ang buhay. Parang life, di ba? Kasi, hindi naman natin hawak ang ating buhay. Minsan. Pero, ang buhay natin ay dapat iingatan. Porque hindi natin pinaghirapan. Iingatan natin ang buhay. Kaya kung minsan, maraming napupunta sa aksidente dahil hindi nila iniingatan ng buhay nila, ang sarili nila. So sad to say. Nice to know din na galing ka sa sa Saudi Arabia because I've been there. I was working there for 5 years and Obed Specialized Hospital in Riyadh. Oh, it's just only 2 years in Qatar is only in Qatar. Okay. 2 years. Yeah. In Hong Kong is 5 years and then come here is almost more than 8 years. Tanong ko lang kuya, US citizen ka na ba? Hindi pa. Kasi dapat lumabas na yung green card ko last year, kaya lang na-deny, kaya follow to continue again. Okay. Pero may naman ako, hindi naman ako TNT, mayroon naman akong working permit. Tsaka kompleto na papers, meron ng SS, nagbabayad ako ng taxes and everything. Just only one thing is wala pa akong, supposed to be last year, lumabas na yung green card ko, pero kaya babalik ako bukas sa babalik ako sa LA bukas. Nandito kasi ako sa Oakland sa tabi ng San Francisco. Babalik ako sa LA sa mothers ko at saka sa mga kapatid ko nandun. Doon sila sa LA proper, pero doon dito lang sa may Ventura County sa Simi Valley. Okay. Kuya, at tanong ko lang because I heard a news that there is wildfire in Palisades.
So, Yeah. since that you are there in California, malayo ba sa iyo? Ang ano mo? Malapit na rin doon sa ano ng mothers ko kasi nung pumunta ako nung January 7 kasi birthday ng kapatid ko doon nagsimula ng sunog in that time in the gabi. Okay. So I stayed there with 3 days but the same time walang power na walang electricity so bumalik ako agad dito and up 2 days. So, malayo naman sila doon, hindi naman sila naapektuhan ng sunog noon. Pero, was up every talaga lahat ng how many acres ng sunog. Pero did you imagine yung simbahan ng Katoliko doon at saka yung bahay ng pastor was saved. Talagang hindi nasunog. Hindi. Yeah, I heard that news. You know, you're being thankful na malayo pala. Okay. So, Do you have any questions for me? pag talagang may panalangin ka sa Panginoon, talagang sinisave. Exactly. Hindi lang yung pelikula na papanood, hindi lang yung sa talagang intact talaga yung nangyayari talaga. Totoo yun. That's good to hear. Yeah. Ano yung ba yung religion mo, kuya? Ano? Yung religion mo? Ano ako Katoliko. Catholic. Catholic ako dati, but ngayon, nag-convert ako sa born again Christians. Okay naman yan. My Basta father, Catholic naman. Kahit anong religion naman wala namang problema yun basta nagkakasunod. Hindi naman yung porque sa religion nag-aaway-away, doon lang. Pero Wow, nice to hear that. As long as you have God in your heart, right? parang din yan alam mo, hindi naman lahat na kahit yung Muslim sumasamba din sila sa Panginoon, di ba? So hindi problema yung religion kung nakasundo ang tao, hindi kailangan mag-away-away tungkol lang sa religion, di ba? Kailangan Exactly. Kasi nga ang Panginoon nagbibigay siya ng puso, use your love, it's the other, di ba? Sabi pa nga sa Bible, love your enemy, nandun pa rin din, di ba? Kahit inaaway ka niya, kailangan mo pa rin ng mahalin kahit pa paano. Exactly. Thumbs up ako dyan. So, mukhang natin na napapalalim ng usapan natin. Parang mas gusto ko yung mag-uusap tayo ng mga about what is the reason, di ba? Kung minsan kahit na isipin mo, nalulungkot ka. Kung isipin mo lang yung masaya, pwede naman, di ba? Pwede tumawa tayo sa clip. Kaya, yun Ako nga rin Kung minsan pag-iisipin ko yung problema, talagang maraming problema. Pero ako hindi ako nag-iisip ng problema. Kasi yung problema, dadaan din lang yan. Kung solusyonan mo lang yan, pera lang yan. Kung pera ang problema, pera lang yan, dadaan din yan. Kung wala kang pera, kung malungkot ka, siyempre, isipin mo na lang na may pera ka para mabawasan yung problema. Ganun lang yun Pero yung mga iba kasi, pag problema, karamihan na kasi yung problema sa Pilipinas, naiisip ko, napapansin ko dyan, may problema sa asawa, problema sa pagkain, everything. Bakit na lang din nalang magtrabaho? Kasi nga, hinihintay nila yung, anong tawag doon? May narinig pa. Ikaw, kuya, anong pinoproblema mo dyan? Hinihintay nila yung tupad. Ano ba yun? Hindi na sila magtatrabaho, hinihintay na lang yung tupad. Lalong dadami yung utang ng Pilipinas dahil lang sa kanila. Dahil, siyempre, utang ang para ibigay lang na libre, di ba? Tapos magre-reklamo nila. Sila, ang dami ng utang na. Pero hindi ako politician, excuse me, hindi ako maano doon. Ano lang ako, example lang doon. Diba? Okay.
pasensya na sa mga ano dyan, pasensya na sa mga nakikinig na politician. Pero sorry kasi talaga ganyan ang kung ako naman ng kakandidato para yayaman din ako, papasok din ako sa kongreso, di ba? Okay lang yan kasi utang ng bayan, bubulsa mo. Ganun yun. Di ba? Pero excuse me, hindi ako wala akong pinapatamaan na dyan. Malapit naman yata ng eleksyon nyo. Ay, naku, kita. Kawawa ng Ay, naku, kita. Pero walang problema. Basta magsikap ka lang kahit mahirap ka sa Pilipinas. Kuya, I have questions for you. When you want to go back over here in Philippines? I guess on coming December or next year. So it's around December? It's coming December. Okay. Yeah. Ikaw? Oh. Kailan ka magpa-share dito? Sabi mo kanina, parang masyal dito di ba? Wala pa sa plano ko. Ano pa? Kasi may negosyo talaga, kuya. So ito mahirap anuhin. Ha? Ano negosyo mo? Sabi ko nga, frozen goods, yung mga example, yung mga hotdog, sausage, chicken, karning baboy, yun. Mga kikiam, gano'n, di ba? Yes, exactly. Yung mga ham, chorizo, longganisa, yun. Lumpia. Start to be business. Kasi yung mga gano'n na business sa Pilipinas, alam mo, yung mayaman, yung mga small business talaga, yung mga malilit lang. Alam mo yan, pag marunong silang magpa-roll na, katulad yung nagtutulak ng kariton dyan na, titinda ng kikiam, squid balls, fish balls. Kailangan talaga magnegosyo. Kasi may anak ako, tapos namatay yung husband ko, paano ko bubuhayin yun? Diba? Oo, diskarte lang yan eh. Tapos, ano ba yung trabaho mo? Before, kasi nga, nagkasakit ako ng depression at saka anxiety. So, I want myself to busy para hindi ko maisip yung husband ko na namatay ba. Kasi pag palagi ko siyang maiisip, nasasaktan talaga ako. Tapos, hindi na ako makakatulog ng maayos. So, binibisi ko talaga yung self ko. Nagninegosyo ako in a day. Tapos, nagko-call center ako in the night. So, yun, 1 year after, nagkaroon ako ng sakit ng ulo. Sobrang sakit kasi nga kulang sa tulog. 2 hours na lang yung tulog ko, 3 hours. Kasi nga may customer din akong kailangan kong anuhin. Tapos, ang nangyari, sumakit yung ulo ko. Kaya I decided to stop na and focus my business. Yun. Oo, ganun din ako. So, naghanap talaga ako ng work. Kahapon talaga, Valentine's, nag-interview ako sa bank. Kasi gusto ko talaga magtrabaho sa bank. Kasi morning. Ayun. Para na lang, morning na. Hindi na ako ma-disturbo kung kailangan ko matulog in a night. So makatulog na ako. Hindi compared noon na 8 p.m. kailangan ko mag-duty. Tapos until 8 p.m. Sometimes it's overtime to 12 noon. So ayun, nagkakasakit ako. Sobrang sakit ng ulo ko. Tapos I decided na baka mamatay ako. Ay Diyos ko! Nag-stop na talaga ako. Tapos nag-focus ako ngayon sa business ko. Yun. Sige. Okay, wala nang problema yan. Kasipin mo lang habang buhay may pag-asa. Huwag mo lang isipin yung kamatayan kasi pag inisip mo yung kamatayan, hihilain ka talaga niyo. Sige, connected na po kayo sa isa't isa. Maraming salamat. Good luck. Wanted. Sweet Thank you. Bye. Thank you. Message ka na lang. Oras natin, 24 minutes off.